Okay, good guys, no? So mayroon namang board na pinadala sa atin dito guys. Galing ito ng San Juan, Batangas, no? So ito na nga, sinalpak namin dito sa unit. Ayan, it's 52 error din, no? So repairin ulit natin to guys, no? From Batangas ito. So dinala nila ni sir, no? Nandyan sila sa labas. So antay nila ito guys, no? Kasi gagawin namin ito mga 30 minutes lang naman to gawin guys, no? So ayan na nga, sinimulan na namin guys gawin yung it's 52 error. So, yun, no? Pwede nyo ipadala sa amin, guys, ang inyong mga board. Kung mayroon kayong H52 error na problema sa inyong mga washing machine, pwede nyo ipa-LBC or pwede nyo rin pa GNT. So, mas maganda sa GNT, guys. Medyo mura-mura. Medyo mahal sa LBC kasi. So, may nagpadala sa akin last time from Bulacan to Laguna. Nasa 1.2 yung LBC na binayaran. Then, nung pinadala ko pabalik ay nasa 700 yung shipping pabalik, no? So, pwede nyo siyang ipa-GNT. Medyo mura-mura guys sa GNT kung magpapadala kayo ng board sa amin, no? Para makakatipid kayo, no? So, ang standard price namin guys sa repair, pag ipadala nyo sa amin is 2.5. All in na po yan guys, no? So, yan naman guys, bago namin i-repair, siyasalpak muna natin yung board. Baka may iba pang problema. Then after naman ma-repair, siya salpak din natin para matesting. So may unit tayo dito guys na pang testing, no? Para hindi kayo para sure ball na tama yung may padala or working talaga, no? Bago may padala sa inyo ang unit. So marami na tayong na-repair guys na H52, no? Talagang lahat naman ng H52 error guys repairable, no? So basta maghanap lang kayo guys ng medyo marunong lang talaga gumawa, no? Kasi nga may mga nag-attempt na gumawa na hindi nila nakukuha, no? Kasi nga hindi nila nakuha yung problema. So maliit lang na area guys ang H52 error. Ito lang guys yung nasa ilalim na yan. Makita nyo, yun yung may sunog. Yun po yung ating i-repair, no? So sa ilalim yan, ilang parts lang nandyan. Yung mayroon dyang regulator, mayroon dyang resistor. So yun lang guys ang ating i-check dyan, no? So ilang piraso lang yan, no? Resistor at saka regulator lang yung nasa ilalim ng sunog na yan. Yun lang yung kailangan nyo i-check, no? So yun. So ang gagawin natin dito, ayan na. So nagsimula na nga tayo maghinang dito, no? Yung kasama natin, kailangan ng hinangin yung mga parts na sira dyan, no? So ayan, after magawa, ayan, testing na natin. So ayan na nga guys, salpak na testing natin para bago natin ipadala or ibigay doon sa ating customer na nag-aantay sa labas, no? So ayan. So sinadya nila ito guys kasi hindi kasi namin kaya i-home service yung San Juan, Batangas, napakalayo, no? So ayan na, testingin natin to guys, no? So pasaksak lang natin. Ayan. Yan, start. Okay. Tingnan natin guys kung mag-spin. Ayan. So kanina, nung testing natin, nagkaroon siya ng H52. So ngayon, antayin natin umikot. So ayan, no? So umikot na siya guys, no? So yan lang naman, no? So madali lang namin nire-repair yung H52 na yan guys. Mga 30 minutes lang namin ginagawa yan. Basta kabisado nyo na gawin, madali lang yan, no? So yun, padala nyo na lang sa amin kung wala kayong makuhang taga-repair dyan ng inyong mga board, no? Ang halaga ng board nyan guys pag binili is nasa 8.5. Okay, thank you.